Bagong lahat, luma muna. Kaagawa ko lang ng episode sa player ng Atlanta Hawks, biglang nagtatatalo sa mga sumunod na games. Wala lang, shiner ko lang, baka mausog ko lang din tong Clippers. Kaya pala tong si Gerardo buhay na buhay ulit sa comment section dahil nakabalik na ulit si Kawhi sa Clippers. Tambak pa ang inaabot ng Atlanta Hawks, 131-105. Unang puntos pa ni Kawhi galing sa 3-point area. Mukhang masamang pangitain to dahil mukhang 3-point shot lang din magtitira si Kawhi ngayong season. Sa isang transition play, 3-point shot din ang binitawan ni Kawhi. 3 out of 5 mula sa beyond the arc si Kawhi na meron 12 points, 3 rebounds at 19 minutes. Parang lumiit pa yung lineup ng Clippers dahil si Kawhi, Harden at Powell magkakasama sa starting unit. Si Kawhi magiging number 4. Ang point guard nila si Harden. Ang nilagay nilang pang-5 si Chris Dunn. Sakto pa yung pagbalik ni Kawhi dahil magkakaroon siya ng buffer para mag-load management dahil sa back-to-back game. Meron pang natitirang 47 games, safe winning rate ay 50 wins sa West. Maka 30 wins lang doon ang Clippers, pwede na silang maupo ulit sa playoffs. Sa isang 2-point play ni Kawhi, matatakot talaga yung mga fans lalo na yung gaya na Gerardo dahil parang natutumba na lang bigla si Kawhi. Mukhang humina ang tuhod at mukhang kailangan kumain ni Kawhi ng maraming balot para tumibay. Naka-minutes restriction pa si Kawhi at ilang games pa yan bago ibabad. Sa rotation kasi merong Kawhi at Norman Powell sa magkabilang corner. Yung spacing nila lalong lumuwag sa gitna. Kapag sinalubong ng depensa si Harden, may dalawa agad siyang option kaliwat kanan. Habang naka-minutes restriction pa si Kawhi, makakatapat nila yung Minnesota at Denver, January 7 at January 9. Yung versus Denver ngayon, hindi masyadong critical para sa Clippers. Hindi pa kasi alam kung mga March pwede pa. Dahil sa Clippers ang tiebreaker, 3-1. Number 1 pa sila sa Pacific Division. Yung game sa Minnesota, wala na rin. 2-0 na kasi doon sina Edwards kontra Clippers. Pero may 4 na teams ang tabla sa 20 wins dito sa West. Kasama doon ang Clippers, Denver Nuggets, Lakers at Dallas. Nagkabawian naman ang San Antonio at Denver Nuggets. 1-1 na sila sa series. Back-to-back 40 plus points ang ginawa ni Jokic. 41 points sa first game, 46 points sa second game. Back-to-back game yun. Wala pang 24 hours, 87 points, 28 rebounds at 19 assists ang ginawa ni Jokic. Halos katulad lang din to ng December 8 at December 9. Within 24 hours, merong 100 points, 28 rebounds at 23 assists si Nikola. Kaya nga siya biglang umangat nun lalo sa ranking sa MVP ladder. Sa loob din ng 24 hours, si Wemby nasa 55 points, 31 rebounds at 6 blocks. Sa first 100 games pa ni Wemby, prior yung ikalawang bakbaka sa Nuggets, mas marami pa siyang points, assists, rebounds, blocks at 3-point shot kontra sa kahit sinong superstar or legend sa first 100 games. Si Russell Westbrook naman umangat na sa number 22 sa all-time list pagdating sa points. Si Russell Westbrook naman umangat sa number 22 sa all-time list pagdating sa points. Nung unang game nila, nagkainitan pa silang dalawa ni Wemby. Kakaiba pa yung reaction doon ni Russell Westbrook. Sinabihan kasi ni Wembanyama na bola ang habulin at wag yung ulo niya. Sinasabihan niya si Westbrook na wag siyang i-injured. Tumatawag din ng switch si Wemby kapag si Westbrook ang nasa harap niya or primary defender. Hindi ko malaman kung takot ma-injured o takot maagawan. Dahil athletic pa rin si Westbrook, nababantayan niya si Wembanyama. Mabilis pa rin si Russ kahit nasa late 30s na. Nahahabol niya si Wemby. Ginagamitan pa ni Wembanyama ng rip-through si Russell Westbrook. Alam naman niyang 7'4 siya tapos si Westbrook 6'4. Kapag binaba niya yung bola, nasa reach na ni Westbrook yun. Talagang maaagaw niya o masusundot yung bola. Ang sunod naman makakatapat ng Nuggets ay Boston Celtics, ang number 1 shooting team mula sa 3-point area. Ang Denver kasi ang isa sa mga team na mababa ang 3-point field goal attempts sa buong liga, pang number 27 so far.